Kamusta mga ka-channel? I hope everyone's safe and well. Ako po si Shasha at sa channel pong ito, aking ibinabahagi ang ilang mga crime stories na naganap hindi lamang dito sa Pilipinas maging sa ibang sulok ng mundo. Kaunting kahilingan lamang po, kung inyong magugustuhan ang inyong maririnig, huwag pong kalimutang i-click ang subscribe button, i-click nyo na rin po ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos. Sarang hey! Ayon sa datos, halos 5,000 babae taon-taon ang napapaslang dahil sa honor killing. Ngunit ayon naman sa ilang mga women rights organizations, mas mataas pa ng 4 na beses ang bilang na ito kung maisasama lamang ang mga pamamaslang na hindi na i-report sa kinauukulan. Sa kasamaang palad, magpasa hanggang sa kasalukuyan, meron pa ring mga grupo o relihiyon na patuloy na yumayakap ng ganitong tradisyon para sa sinasabing karangalan at reputasyon ng pamilya. Karaniwang pinupuntirya ang mga babae dahil para sa kanila, ang babae ay hindi kailanman magiging equal ng lalaki. Ang mga ganitong kaso ay karaniwang konektado sa relihiyon, pagkakaiba ng estado sa buhay, hierarchical social stratification at sexualidad. Dadalhin tayo ng kasong ito sa Islamic Republic of Pakistan. Ang Pakistan ang pang-33 bansa na may pinakamaraming populasyon sa mundo. Tinatayang mayroong 241 milyon na populasyon ang bansang ito as of 2023. Ang Islamabad ang capital ng Pakistan habang ang Karachi naman ang pinakamalaki at siyang financial center ng bansa. Islam ang opisyal na relihiyon ng bansang ito base sa Article 2 of Constitution ng bansa at pinapractice ng halos 96% ng populasyon. Ang natitirang 4% naman ng populasyon ay nagpapractice ng Hinduism, Christianity, Ahmadiyya, Islam, Sikhism at iba pang mga relihiyon. In general, ang mga Pakistani ay masayahing tao. Mahilig silang mag-celebrate at mahilig mamigay ng mga regalo. Cotton textile production and apparel manufacturing ang pinakamalaking industriya sa Pakistan. 65% ng production ng bansa ay ine-export at halos 45% ng populasyon ang nabibigyan ng trabaho ng mga kumpanya doon na involved sa textile manufacturing. Sa bansang ito, nagmula ang pamilya ni Samia Shahid. Nagmula ang kanyang pamilya sa isang maliit na syudad na tinawag na Pandori. Taong 1980s, nag-migrate ang kanyang mga magulang sa UK upang matakasan ang kahirapan sa Pakistan. Mahirap ang buhay doon kaya't ginawa ng kanyang ama ang lahat ng kanyang makakaya upang maialis silang lahat sa Pakistan. Ang mga magulang ni Samia ay sina Chaudhry Mohammad Shahid at Matiya Shahid. Si Samia ang panganay na anak ng mag-asawang Shahid at ipinanganak siya noong November 12, 1987 sa Bradford, West Yorkshire. Lumipas naman ng ilang taon, ipinanganak ng kanyang ina ang kanyang bunsong kapatid na si Mitha. Matapos ang ilang taon, nakapag-ipon ang kanyang ama at nakapagtayo ng sarili niyang business. Nagsimula ito sa pagpaparenta ng sasakyan at hindi naman nagtagal ay nag-focus na lamang sa pagpaparenta ng mga high-end at mamahaling mga sasakyan katulad ng limousines. Nang nagkaroon ng sapat na pera, tinulungan din ng kanyang ama ang dalawa nitong kapatid na naiwan sa Pakistan na makapunta din ng UK. Sinundan din ng kanyang mga tiyuhin ang yapak ng kanyang ama at hindi rin nagtagal ay nagkaroon din ng mga ito ng kani-kanilang negosyo sa UK. Ang isa ay nagkaroon ng sarili niyang seafood chain at ang isa naman ay nagkaroon ng flower delivery at floristry company. Dahil doon naging influential ang Shahid family sa Bradford, UK. Kahit na ipinanganak at lumaki silang magkapatid sa UK, pinalaki silang dalawa ng kanilang mga magulang following a mix of European and Pakistani culture. Dahil parehas na babae, masyadong naging mahigpit sa kanila ang kanilang ama. Isa sa ipinagbawal ng kanyang ama ang magmay-ari ng sasakyan at mag-drive. Apparently, sa Pakistan pala ay hindi usual na makikita na nagmamaneho ang isang babae ng sasakyan sa daan. Na ang pagdadrive ay gawaing nararapat lamang sa lalaki. Lahat ng galaw at kilos nila, pati mga kaibigan at sasamahan ay monitor din ng kanilang mga magulang. Dahil panganay si Samia sa magkapatid, siya ang naging paborito ng kanyang ama.
Mahigpit sa ibang bagay, ngunit naging napakaluwag ng kanyang ama pagdating sa pananalapi, kaya't lumaki si Samya na isang daddy's girl. Nakapag-aral sila sa isa sa pinakamagandang school sa kanilang lugar. Ibinigay din ng kanyang ama sa kanilang magkapatid lahat ng material na bagay na kanilang gustuhin. Mga mamahaling damit, sapatos, mga bags, makeup at mga pabango. Dahil doon, lumaki si Samya na mahilig magpaganda. Hindi ito lumalabas ng walang makeup at hindi maganda ang bihis. Malimit silang pumupunta sa mga salon upang magpaayos ng buhok na lahat naman ay sagot ng kanyang ama. Habang nag-aaral, nagtrabaho si Samya sa isang post office upang magkaroon ng experience. Para sa ibang hikahos ang pamumuhay, pangarap para sa kanila ang buhay na tinatamasa ng magkapatid na syahid. Ngunit taliwas ito sa pananaw mismo ni Samya. Nais niyang maging malaya, nais niyang makapag-drive ng sasakyan katulad ng kanyang mga kaibigan. Nais niyang ma-experience kung paano ma-in love, magmahal at mahalin rin. Para makatikim naman ng kaunting kalayaan, minsan nagrerenta si Samya ng sasakyan sa malayo upang ma-experience naman niyang mag-drive. Ito ang paborito niyang gawin dahil kapag nasa likod siya ng manubela, pakiramdam niya ay siya ang may kontrol at nagmamaneho ng kanyang buhay. Ngunit kahit na anong pagre-rebelde ang namumuo sa dibdib ni Samya, hindi niya magawang suwayin ang kanyang mga magulang. Pinalaki sila sa tradisyon na ang babae ay nilikha ni Allah upang maging isang ina, mag-asikaso ng pamilya at mag-intindi ng pamamahay. At alam ni Samya na hindi magtatagal ay ganoon din ang kanyang magiging buhay. Taong 2012, nagdesisyon ang kanyang mga magulang na panahon na upang siya ay lumagay sa tahimik. Katulad ng ibang dalaga sa kanilang community, nagplano ang kanyang mga magulang ng isang arranged marriage para sa kanya alinsunod sa tradisyon ng kanilang bansa, relihiyon at pamilya. Ang plano ay lilipad siya pabalik ng Pakistan upang pakasalan ang kanyang pinsan na si Chaudhry Muhammad Shakil. Sa Sunni Islam, pinapayagan ang pagpapakasal ng magpinsan sa isang arranged marriage. Hindi isang requirement pero kinikilala ang ganitong tradisyon maging sa kasalukuyan. Maliit pa lamang si Samya ay alam na niyang iyon ang kanyang magiging kapalaran. Ngunit ang hindi niya matanggap ay ang lalaking napili ng kanyang ama para sa kanya. Ilang beses pa lamang niyang nakakahalubilo ang lalaking iyon nang siya ay maliit pa. Nakikita niya ito sa tuwing uuwi sila ng Pakistan. Ni sa hinagap ay hindi niya nakita na iyon ang lalaking makakasama niya habang buhay. Masama ang ugali nito at masyadong mayabang na mga panahong iyon kalalabas lamang din ito ng kulungan dahil sa pagpaslang sa isang tao dahil sa alitan sa lupa. Iniisip pa lamang niya ay hindi na niya masikmura na ang mukha nito ang makakaharap at makakatabi niya gabi-gabi. Katulad ng kanyang mga magulang, arranged marriage din ang nangyari sa kanila at magkamag-anak din ang kanyang ama at ina. Ngunit nagawa ng kanyang mga magulang na magmahalan at pagyamanin ang kanilang pagsasama. Marahil sa isip ng kanyang mga magulang ay ganoon din ang mangyayari sa kanila ni Shakil at eventually ay matututunan niya ding mahalin ang kanyang pinsan. Kahit labag sa kanyang loob, naiintindihan ni Samya kung gaano kaimportante ang kanyang pakikipag-isang dibdib kay Shakil para sa kanyang mga magulang. Dangal at reputasyon ng kanyang pamilya ang nakataya, kaya't hindi siya maaaring umatras. Pebrero ng parehas na taon, na-finalize ang usapan at lahat ng detalye ng kasal ng dalawa. Ipinag-shopping din siya ng pamilya ni Shakil at binili lahat ng kanyang ituro bilang paghahanda sa nalalapit nilang pag-iisang dibdib. Magagarbong damit, sapatos, make-up, pabango at mga alahas. Binili ng pamilya ni Shakil lahat ng kanyang maibigan, ngunit sa puso ni Samya ay parang binibili siya ng pamilyang iyon kapalit ng pagpapakasal nito kay Shakil. Nagpanggap si Samya na masaya, ngunit deep inside, malungkot si Samya at tila isang preso sa sarili niyang kasal. Lumipas ang isang linggo, lula ng eroplano, tumulak si Samya papuntang Pakistan upang isakatuparan ang pinakamalaking pagkakamali sa kanyang buhay. Kasama niya ang kanyang buong pamilya na sobrang excited naman sa nalalapit na selebrasyon.
Alam niyang hindi siya magiging masaya sa kanyang gagawin, ngunit muli wala siyang lakas ng loob na suwayin ang kanyang mga magulang. Bago lumipad ang eroplano, nagpadala si Samya ng text message sa kanyang kaibigan sa UK na sinasabing hindi niya talaga mahal si Shaquille at maaaring hindi niya talaga ito kayang mahalin. February 27, 2012, natuloy na nga ang pagpapakasal ni Samya at Shaquille sa Pandori. Naging napakagarbo ng selebrasyon at inatendan halos ng 1,000 mga panauhin. Tumagal ang selebrasyon ng 4 na araw at bilang regalo, binilhan sila ng kanyang mga magulang ng 2 palapag na bahay. Nagpapasalamat si Samya sa kabutihan ng kanyang ama at ina, ngunit nang makita niya ang kanilang bahay, alam niya sa sarili niya na ang bahay na iyon ang magsisilbing kulungan para sa kanya. Ang bahay kung saan makakasama niya ang lalaking hindi naman niya tunay na iniibig. Lumipas ang 4 na buwan matapos ang kasalan, nakumpirma ni Samya na hindi talaga niya kayang mahalin si Shaquille. Wala siyang kahit na kaunting pag-ibig para sa lalaking napili ng kanyang mga magulang. Nang mga puntong ito, kinailangan niya ring lumipad pabalik ng UK upang asikasuhin ang spousal visa ng kanyang asawa. Nang makarating ng UK, walang pagmamadali ang mga kilos ni Samya. Nais niyang namnamin ang pansamantalang kalayaan noon na magkalayo sila ni Shaquille. Nang sinimula niya ang pag-aayos sa mga dokumento ng kanyang asawa, napag-alaman niya na walang legal force sa UK ang pagpapakasal nila sa Pakistan. Isa lamang pala itong marriage contract para sa mga Muslim, ngunit hindi ito kinikilala sa UK. Para magkaroon ng legal force ang kanilang kasal, kailangan nilang magpakasal ng sibil sa UK at kailangan nilang kumuha ng marriage certificate doon. Simula nang makabalik si Samya sa UK, napansin din ng kanyang mga kaanak ang pagbabago sa ugali nito. Palagi itong balisa at madaling magalit. Nahulog ito sa depresyon dahil na rin sa panggigipit ng kanyang asawa. Dahil magkalayo ang dalawa, palagi siyang inaaway ni Shaquille. Masyado itong siloso at tila intimidated ito kay Samya. Halos oras-oras itong tumatawag at minomonitor lahat ng kanyang galaw. Isang pahiwatig na hawak na siya sa lieg ni Shaquille. August ng parehas na taon, dito na nag-confess si Samya sa isang kaibigan. Ayon sa kanya, hindi na niya kayang magpatuloy at mas gugustuhin niya pang tapusin ang kanyang buhay kung ang magiging kapalit noon ay kalayaan mula kay Shaquille. Kahit anong pilit ay hindi na niya kaya pang makisama sa kanyang asawa. Kinamumuhian niya ito at pinandidirihan. Habang pinagdadaanan lahat ito ni Samya, nakilala niya online ang lalaking si Syed Mukhtar Kazim. Katulad niya, si Syed ay isang UK citizen na mayroong Pakistani origin. Ipinanganak ito sa UK, ngunit na mga panahong iyon ay naninirahan sa Dubai. Nagkakilala ang dalawa online at doon nabuo ang kanilang pagtitinginan. October 2013, nagkita ang dalawa ng personal sa unang pagkakataon sa UK. Dito na-realize ni Samya na si Syed ang lalaking nais niyang makasama habang buhay. At ganoon din naman ito sa kanya. Mabait ito, may mababang loob, maalalahanin at higit sa lahat, ibinigay nito ang experience ng courtship sa kanya na hindi niya naranasan sa asawa niyang si Shaquille. Alam ni Syed kung gaano kadelikado ang kanilang ginagawa dahil na mga puntong iyon ay kasal pa rin si Samya sa kanyang asawang si Shaquille. Handa silang gawin lahat, makawala lamang si Samya sa pagkakatali sa kanyang asawa. Nang mga puntong iyon, desidido na si Samya. Wala siyang nakikitang kinabukasan kay Shaquille at talagang hindi niya ito mahal kaya't handa siyang tapusin ang kanilang kasal makasama lamang si Syed. Alam niyang kamumuhian siya ng kanyang mga magulang ngunit baliwala iyon sa kanya dahil ng puntong iyon ay gusto na lamang niyang maging masaya. Ang makapagdesisyon para sa sarili niya at ang mga puntong iyon si Syed ang pipiliin niya. Kinontak niya si Shaquille upang ipaalam dito na magfa-file na siya ng diborsyo na mariin naman itong tinanggihan. Alam niyang mangyayari iyon, kaya't nagpa siya si Samya na kontakin ang isang local Islamic Sharia Council upang humingi ng tulong. Inireport niya sa council na napilitan lamang siyang pakasalan si Shaquille na isang valid na basis upang maanal ang kanilang kasal.
Nang mga puntong ito, nag-convert na rin si Samia sa Shia Islam kung saan nabibilang si Sayed. Dito na kinontak ng council ang kanyang asawang si Shakil upang kumpirmahin ang paratang ni Samia, ngunit hindi ito nagbigay ng pahayag. Sumagot lamang ito at sinabing hindi siya pumapayag sa hamang diborsyo ng kanyang asawa. Dahil hindi nagbigay ng maliwanag na pahayag ang kampo ni Shakil, nagdesisyon ang council na ipawalang bisa ang kasal ng dalawa. Pinanigan ng council si Samia sa sinasabi nitong napilitan lamang siyang magpakasal kay Shakil dahil sa pamimressure sa kanya ng kanilang mga kaanak. Wala namang kaalam-alam ang buong pamilya ni Samia sa kanyang ginawa. Wala din siyang pinagsabihan sa mga ito tungkol kay Sayed at ang plano nilang pagpapakasal. September 2014, naganap ang secret marriage ni Samia at Sayed. Nagpakasal ang dalawa sa UK at nagkaroon sila ng nikah wedding. Ang cleric na nagpawalang bisa ng kasal nila ni Shakil ang parehas na cleric na tumulong sa kanila upang mairehistro ang kanilang kasal. Nakakuha sila ng marriage certificate na ang ibig sabihin ay kinikilala ng batas ng UK ang kanilang pagpapakasal. Tanging malalapit at pinagkakatiwala ang kaibigan lamang ang imbitado sa kasal. Masayang-masaya si Samia dahil sa wakas ay makakasama na niya ang lalaking itinitibok ng kanyang puso. Na sa unang pagkakataon ay nagkaroon siya ng lakas ng loob na magdesisyon para sa kanyang sarili. Ngunit sa kasamaang palad, iyon ang simula ng patong-patong na problema para sa bagong kasal. Hindi pa rin tumigil si Shakil sa paghabol kay Samia. Para sa kanya, mag-asawa pa rin sila at siya pa rin ang nagmamay-ari kay Samia. Dito na nagdesisyon si Shakil na sabihin sa kanyang in-laws ang kanyang ginawa. Galit na galit ang kanyang ama dahil sa kahihiyan na idinulot niya sa kanyang pamilya. Ilang linggo naman ang dumaan matapos ang kasal nila ni Sayed, nakipagkita si Samia sa kanyang kapatid. Habang naglalakad sila ay biglang may lumapit sa kanilang mga lalaki. Binugbog ng mga lalaking ito si Samia at halos mabali ang kanyang binti. Ang nakapagtataka ay hindi man lamang nagalusan ang kapatid nitong si Mita. Nagsumbong sila sa pulis ngunit sa kasamaang palad ay hindi na natuntun pa kung sino ang mga salarin. Habang nagpapagaling naman si Samia, kinailangan ni Sayed na bumalik ng Dubai dahil sa trabaho. Na mga puntong iyon, naghihintay na lamang si Samia ng kanyang mga papeles upang formal na makapanirahan sa Dubai kasama si Sayed. Habang wala sa kanyang tabi ang kanyang asawa, sunod-sunod pa rin ang pagbabanta na natatanggap ni Samia mula sa kanyang mga magulang. Desidido ang mga ito na ipakansela ang diborsyo ng kasal nila ni Shakil. Sinugod din ng kanyang ina ang clerk na tumulong sa kanilang dalawa. Nagwala ang kanyang ina sa opisina ng Sharia Council at sinabing nagsisinungaling ang kanyang anak. Taong 2015, natanggap ni Samia ang kanyang mga papeles upang legal na makapanirahan sa Dubai. Nakahinga siya ng maluwag dahil sa wakas ay makakaalis na siya ng UK at hindi na siya mahahabol pa ng kanyang mga magulang. Naging napakasaya ni Samia ng taong iyon. Kasama na niya si Sayed at binigyan siya nito ng freedom na gawin lahat ng kanyang gusto. Pinayagan din siya nitong makapag-drive na bawal sa kanyang pamilya. Ramdam na ramdam niya kung paano siya alagaan ni Sayed at alam niya na hindi siya nito iiwanan. Dahil kontento at masaya sa kanyang buhay, nag-reflect din ito sa aura ni Samia. Mas lalo itong gumanda at mas naging malusog ang pangangatawan. Ngunit sa kabila ng kasiyahang ito, hindi pa rin nawala ang galit ng kanyang pamilya sa kanya. Nang mabalitaan nilang umalis na siya ng bansa papuntang Dubai, agad silang nag-file ng missing persons report. Itinakwil na rin siya ng kanyang mga magulang kaya't wala na talaga siyang babalikan pa sa UK. Binalak din nilang kasuhan si Sayed ng pangingidnap dahil di umano ay kinidnap nito ang kanilang anak na si Samia. Dahil alam nilang hindi na gumagana ang pananakot nila kay Samia, pinuntirya nila ang emosyon ng kanilang anak upang mapilitan itong bumalik ng Pakistan. Alam nila kung gaano kamahal ni Samia ang kanyang pamilya, kaya't ginamit nila iyon upang maisakatuparan ang kanilang plano. June 2016, nakarating ang balita kay Samia na pumanaw na ang kanyang malapit na tiyahin. Ngunit hindi nagpatinag si Samia, alam niyang isa lamang itong patibong, kaya't hindi siya bumalik ng Pakistan.
Lumipas ang ilang buwan, muli siyang tinawagan ng kanyang ina and this time, sinabi ng kanyang ina na mahina na ang kanyang ama. Meron itong diabetes at malala na di umano ang lagay nito. Sa kabila ng alitan nilang mag-ama, sa puso ni Samia ay hindi niya makakayang hindi ito makita bago man lamang ito pumanaw. Kahit puno ng takot, nagdesisyon si Samia na lumipad pabalik ng Pakistan upang makita ang kanyang ama. Ayaw siyang payagan ni Sayed, ngunit hindi niya napigilan ang kanyang asawa. July 2016, lumipad si Samia papuntang Pakistan. Bago dumiretso sa bahay ng kanyang mga magulang, dumaan muna siya sa bahay ng isang kaibigan upang iwanan ang kanyang passport at return ticket pabalik ng Dubai. Bago umalis ng bahay ng kanyang kaibigan, nakiusap siya dito na ipagdasal siya na sana'y makabalik siya ng ligtas sa kanyang asawang si Sayed sa Dubai. Matapos ang maigsing panalangin, tumulak na ito papunta sa kanilang bahay. Naging payapa ang sumunod na mga araw, nakipagkita siya sa kanyang mga magulang at iba pang mga kamag-anak. Nakaschedule ang flight niya pabalik ng Dubai ng July 21st. Habang nasa Pakistan, constant ang komunikasyon niya kay Sayed. Palagi niya itong ina-update kung nasaan siya at kung sino ang kanyang kasama. Ngunit isang araw bago ang flight niya pabalik ng Dubai, nagtaka si Sayed dahil hindi na ito sumasagot sa kanyang mga tawag. Ngunit sa kasamaang palad ay wala siyang mapagtanungan kung nasaan ito at bakit hindi na ito sumasagot sa kanya. Ang hindi alam ni Sayed ay pumanaw na pala ang kanyang asawa. Nang parehas na araw na iyon, inireport ng ama ni Samia ang kanyang pagpanaw sa otoridad. Dumating ng mga pulis sa bahay nila ng dati niyang asawa, ngunit sa kasamaang palad ay malamig na ang bangkay ni Samia. Natagpuan ng mga otoridad ang labi nito sa ilalim ng hagdan. May mga pasa at sugat ito sa buong katawan at mapapansin din na may bulang namuuna sa bibig ni Samia. Base sa testimonya ng kanyang ama, maaaring may sakit ito sa puso at inatake ito saka gumulong pababa ng hagdan. Wala di umano itong kasama ng mga oras na iyon, kaya't hindi agad ito nabigyan ng paunang lunas. Base naman sa testimonya ni Shakil, wala di umano siya sa kanilang bahay nang mangyari ang insidente, kaya't hindi niya alam kung ano mismo ang nangyari ng araw na iyon. Ineksamin din ng mga otoridad ang katawan ni Samia, ngunit wala silang naitalang foul play o pambubugbog man lamang kaya't mabilis na isinara ang kaso ng pagkamatay ni Samia. Matapos ang eksaminasyon, inilibing din ang mga labi ni Samia ng parehas na araw. Nakarating naman ang malungkot na balitang ito kay Sayed sa Dubai. Hindi ito makapaniwala sa kanyang naririnig dahil nung isang araw lamang ay kausap nito ang kanyang asawa. Nang marinig ang balita, dali-daling lumipad si Sayed papuntang Pakistan at dumiretso sa istasyon ng pulis na nakakasakop sa pinangyarihan ng insidente. Dito na inilahad ni Sayed ang pinagdaanan ng kanyang asawa, ang panghaharas na dinanas nito mula sa kanyang mga kaanak, ang nangyaring sapilitang pagpapakasal nito kay Shakil na labis na nagpabago sa takbo ng investigasyon. Desidido si Sayed na mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ng kanyang asawa. Alam niya sa kanyang sarili na may foul play na naganap sa pagkamatay ni Samia. Dito na na-recognize ng mga otoridad na maaaring ang pagkamatay ni Samia ay isang honor killing, ngunit wala silang magawa dahil nailibing na ang mga labi ni Samia. Nakasaad din sa mga dokumento na natural cause ang ikinasawi nito. Sa Pakistan, alam ni Sayed na wala siyang magagawa kaya't bumalik ito ng UK upang humingi ng tulong. Dahil isang British citizen si Samia, inireport niya ang pangyayari sa UK police at ininvolve niya din ang media upang makatawag sila ng pansin. Kailangan niya iyong gawin dahil kung hindi ay mababaon lamang sa limot ang pagkamatay ng kanyang asawa. Dahil doon, nagkaroon muli ng investigasyon at muling isinailalim ang katawan ni Samia sa eksaminasyon. Dito nakumpirma ng otoridad na mayroong similya sa katawan ni Samia, indikasyon na may gumalaw dito ilang oras bago ito namatay. Nagpatawag din ng press con si Sayed. Ipinresenta niya lahat ng call recordings na naisave niya mula sa mga tawag sa kanya ni Samia. Paulit-ulit nitong sinasabi sa mga tawag na iyon ang takot nito na baka hindi na ito makabalik ng buhay sa kanya. Dahil sa mga ebidensyang ipinresenta ni Sayed sa pulis at sa media,
Dinakip ng mga pulis ang ama at dating asawa ni Samia na si Shaquille at silang nagsilbing prime suspect sa krimen. Sumailalim si Shaquille sa interogasyon at dito ay inamin niya ang totoong nangyari ng araw na iyon. Sa pilitan niyang dinala si Samia sa kanilang bahay sa utos na rin ng kanyang father-in-law. Nang makarating sa bahay, hinalay niya rin ito at magkatulong sila ng kanyang father-in-law sa pagpaslang kay Samia. Gamit ang isang panyo, sinakal ni Shaquille si Samia habang hawak naman siya ng kanyang ama sa dalawang paa upang hindi ito makapiglas. At doon na nga natapos ang buhay ni Samia. Dahil sa kumpesyong ito, dinakip ng otoridad lahat ng sangkot sa krimen. Ang dating asawa ni Samia na si Chaudhry Mohammad Shaquille, ang ama nitong si Chaudhry Mohammad Shahid, ang tiyuhin nito na nagpagawa ng peking dokumento ukol sa postmortem ng katawan ni Samia at ang inspektor na siya mismong nagsagawa ng postmortem examination. Ngunit sa kasamaang palad dahil walang sapat na ebidensya, di nagtagal ay nakalaya din si Shaquille at ang ama ni Samia. Magpasa hanggang ngayon, naghihintay pa rin ng trial si Shaquille. Ang ama naman ni Samia ay pumanaw na sa Lahore Hospital noong January 2018 sa edad na 52. Ang tiyuhin ni Samia at ang inspektor ay napalaya din dahil walang sapat na ebidensya na magdadawit sa kanila sa krimen. Ilang taon nang lumipas, nag-issue din ang otoridad ng arrest warrant para sa ina at kapatid ni Samia, ngunit wala ding nangyari doon dahil muli walang sapat na ebidensya na magdadawit sa kanila sa krimen. Si Chaudhry Mohammad Shaquille naman habang naghihintay sa kanyang trial ay muling nagpakasal noong 2019. Muli itong nagbalak na pumunta ng UK ngunit hindi na-approve ang kanyang visa. Hanggang ngayon ay hinihintay pa rin ni Sayid ang hustisya para sa kanyang asawa. Ngunit sa kabila noon, maliwanag ang mensahe niya sa mundo na ang bawat tao ay may karapatang magdesisyon para sa kanyang sarili at bawat buhay ay may halaga. Totoo na hindi na niya maibabalik ang buhay ng kanyang asawa, ngunit umaasa siya na sa paglaban niyang iyon, kahit papaano ay may mahahaplos siyang puso at makakaintindi na walang valid na reason sa pagpatay ng isang buhay. Walang kahit na sino ang may otoridad na kumitil ng buhay, maging ito ay pamilya, relihiyon o tradisyon. Kung inyo pong nagustuhan ang kasong ito, please leave a comment and consider subscribing. Tap nyo na rin po ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos. Salamat po and ingat!